Solid. Go! Maunahan mo yung dalawa. Okay na ako doon. Yeah! Sa video na to, ikukwento ko kung ano ang experience sa Tanay Bike Challenge, 70 kilometers. So, yung ride na to ay nagsimula ng May 2. May 3 yung race. And bago pa lang yung araw na yon, naghanap na kami ng matutuluyan sa venue. So, doon kami nakapag-book sa Isla San Andres. At May 2, nagpunta na ako sa Quiapo, galing Quezon City, para doon maglalamove. Uy, loaded. So, papunta tayo sa Duke Breaker sa Quiapo. Doon kami pang lalamove. So, around 12 kilometers yun mula dito. Yun na yung lalamove. Kasama ko pala si Arafat at si Rigor. Si Arafat pala yung sa Duke Breaker. So, sa kanya ko nabili yung frame na to. And siya din nag-design yan. Or yung team nila yung nag-design yan. Pagdating namin dun sa venue, nag-claim na agad kami ng race kit. So, nandyan yung bib para sa bike, cap, tapos mga stickers. Yo, kakakuha lang ng kit. Tapos nandito kami sa starting line. So, makikita dito ay mga boot ng magiging siguro mga tinda siguro. So, meron din Shimano, Maxxis, yung Attack na lifestyle na damit. Tapos, Maxxis, XTR, Shimano. Siguro may new segment dun sa dulo. Pagkatapos nun, tumuloy na kami sa aming accommodation. Kasi nga naman, kaysa mag-bike all the way or dun ka pa maglalalamog sa race day, at least ito, makakapag-relax ka or pahinga bago yung race day, kinabukasan. Yun. Ito yung tutulugan namin. Ayan. So, merong isa. Tapos, merong dalawa. Ano pang dalawahan? Probably dito ako, sa dulo. Tapos, ayan. Ganda pala ng gantong kuba, no? So, doon, bintana. Merong electric fan. Meron yan. So, swimming. Ayos. May kumot na pala dito kasama. So, solid. So, merong saksakan. Pinaka-importante. Pero may dala rin akong power bank. Buti, hindi ko dinala pala. Kasi mamaya, pag maraming lamok, yun lang. Mga lumilipad na lamok. Kasi, sa gilid nito, merong ilog. So, yung mga dyan, yung mga lamok, pwedeng mag-breed siguro. Pero flowing water Pero baka may lamok pa rin. Ganda sa gilid. So, yan. So, isipin pa namin kung magkakain muna, merienda, kape. Tapos, pahinga, tulog. Or, siguro mag-ayos muna akong gamit para bukas,
Naka-ready na yung pampaligo, yung sabon, lahat. Para rekta, ano na, rekta race day. So, tara. Ayos tayo ng pang race day. Ayan. So, merong open na kainan, yung Lidas, Saldi Silog, Lumihan. So, baka dito ako mag-dinner. Hahanap pala tayo ng pwedeng bilhan. So, at least meron ng kakainan ngayong dinner. Tapos umaga, alas 10. Ayan, bumalik tayo dito sa starting bukas. So, meron pa rin nagki-claim kahit 5 na. So, yan yung start ng race. Or dyan yung claiman. Ewan ko pa kung saan yung mismong race. Kung saan papakawalan. Parang ano na sandal. Dito merong pwedeng bumaba. Tapos maya lalamukin na. So tingnan natin kung anong meron dito. So exciting bukas kasi race day. Tas puro ahon agad eh. Palabas ng San Andres papunta dun sa highway. So ngayon, gagawin namin is magpapareserve ng pagkain para bukas. And then, ayun na, kain na yung mga 3 or 4. Kasi ang pakawala ng ng 70 is 5. Tapos 5:30, yun yung 50. So, yun, 5 dapat ready na. Pero parang ubos agad yung ubos agad yung kinain mo. Pagtapos ng ahon, kasi 5 kilometers yun, or 5.6 something. Kaya, ito na yung bike. And then, ang gagawin natin is mag-check ng mga bolts. Kung secured na ba. So, nandito yung kit natin for tubeless in case hindi kayang i-seal yung sealant. So, yung mostly laman ng bag is tubig. Tubig lang talaga. So, sa race na to, isang ganito na camelback. Tapos itong mas malaki. Wala tong chip eh. Unlike dun sa 7-Eleven. So, talagang yung number yung titingnan pag tawid mo ng finish line. Ano pa pala? Yung brake pads. So, makapal pa yung brake pads. Hindi nakita. Ang cute ng kubo. Yun eh. Ito yung pool nila. So, yun. Ang oras ay 6:49. Tapos, gagawin lang namin is matulog. Then, bukas ng 3 or 4, kailangan nasa labas na kami. Nagising kami ng 3 AM at nag-prepare na para dun sa race. Kumain muna kami bago nagpunta doon sa starting line. Alright, naka-ready na kami and ang oras ay 3:47. So, ang cut-off, or ang start is 5 kilo.
So, kakain kami muna dun sa pinag-reservan. Thank you po. Ay, sige. Nag-take out na kami dun. Sa San Andres. Dito. Sige po, isa na lang. Pwede yung pumasok muna yung 17, race briefing tayo, tapos ang start natin dito sa baba. Pero sa loob tayo mag-race briefing kasi may mga sasakyan eh. Pero dito sa Marilake, minimal lang ang lagay natin. Alam, lahat naman kayo kabisado ng Marilake. Tapos sa podium natin, 5. Top 5 overall Milan Table. H-Cat, top 5 lang din kukunin natin. Let's go. Ibibilisan ko na lang yung pagkwento kung ano yung experience dito kasi nandun naman yan sa track read na video. So, nagsimula ang race sa San Andres. Merong 5.6 kilometer na pure ahon. Bural! Okay. Palabas na kami ng kalsada. At budol siya. Ubusan agad simula pa lang. Pagkatawid ng kalsada, liliko ka dito sa Cayambay na puro naman rolling hills. Lusong sa simula, tapos gravel roads, naahon, hanggang makalabas ka ng entrance ng Daranac. Bale, dito magsisimula yung ahon pasampalok. Nako, nakakalaspag bukod sa matatarik yung ahon. Last push ng Sampalok. Pagdating ng Lanay, lusong na. Pagdating ng Sampalok, naghahanap na ako ng aid station. Ang init. Pero yung aid station pala is doon pa sa Daraitan. So, umahon kami sa Sampalok, tapos dun sa Langit-Langitan, nang halos wala ng tubig. Walang aid station, ah. Wala yata eh. No? Kahit sa kanin man lang, no? Oo, tubig. Kasi akala ka namin, meron. Okay, dito tayo sa Sampalok. Turn right. Wala. Walang aid station. O doon ba? Dito sa Langit-Langitan, sa pangalan pa lang sobrang tarik na, no? Langit-Langitan. Sibo. Uy, ganda. Ito na yung mga lusong na matitindi. Yan o. Nadibudulas yung harap. Grabe yung mga ahon dito at yung lusong. Isang mali mo lang, pagulong-gulong ka dyan ng mga 5 seconds. Teka kaya. Wala man lang ano, no? Aid station. Tuyong-tuyo. After nun, lusong papunta ng Daraitan kung saan nandoon yung first na aid station. Woohoo! Nakakatawa nga eh kasi may inaya pa ako si Harry na bumili na sa tindahan kasi sabi ko, puro ahon na yan at baka walang aid station eh. After ng siguro mga 2 minutes na pagpadyak, lumabas na yung unang aid station. Pero sobrang layo na nito nung mula sa starting line para sa mga 70 kilometers. So ubusan talaga dun sa Langit-Langitan. Lahat tindahan dyan.
Walang tubig eh, no? Walang tubig-tubig. Si Harry. Hindi na ako nag-t-shirt sa loob eh. Kala ko kasi lalamigin eh. Hindi pala. Na. May bumili din, marami. Dun yata nauna eh. Bumili. Ito na yung daraitan. Pula-pula sa ano eh. Sa Saikolo. Lamig! Lamig! Sarap! Sana. Station yan. So yung aid station is nandito sa entrance ng Daraitan. Sahon. Parang madideds na ako dito sa Daraitan. Sasama na sana yung loob ko sa organizer kasi walang ano eh, aid station. Pero malayo pala sa Daraitan. Okay lang. Sakto talaga yung tubig. Yo, ito na yung Laiban. Pagbaba dito. Happy na, pero baka gumulong ulit. Huwag naman. Woo! Palit tayo ng battery. Lobat na. Ito na yung huling lugsong. Tapos survival na sa ilog. Lusong na sila oh. Ito na siguro ang pinakahuling lusong dito sa Laiban. Papuntang Laiban. Woohoo! Yeah, ganda ng bundok. Okay, front brake, rear brake, front brake, rear brake. Front, rear, sabay. Woohoo! After nun, ahon ng malala sa Daraitan and then Lusong. Then dito na nagsisimula yung mga river crossing papunta ng Laiban, Santo Niño at hanggang sa finish line. So dito, piplay ko na lang yung mga part na para sa akin, extreme na trail at river crossing. Uy, ganda! Ang ganda! Ayan, yung opening ng dam. Kasi ito na yung mga matataas na damo. Sa race na to, merong naka-tandem bike. So, dalawa sila dyan sa isang bike. Ang cute nila kasi pag river crossing talagang buhat and in sync sila pag pumapadyak. Oo, ano yan? No choice, kundi dumiretso. Wal mag-shortcut. Naalala mo to. Ito yung survival eh. Dito kami nag-survival sa dilim. Nakakatawa kasi, nung nag-track read kami nito, sobrang dilim. Naabutan kami ng gabi. So, ito pa lang yung first time talagang dadaan kami dun sa ruta na merong araw. Saan? Where to go? Diretso? Where? Ayun. Uy! Ito yan. Parang mga bangka. Uy! Butik na yan. Let's go!
Walang injury. Ito yung last part talaga. Ahon. Last 2 kilometers na lang. Give it all na. Give it all. Maintain lang. Pagkatapos ng mga river crossing, itong palabas na yung pinakamahirap kasi laspag na and kailangan mong makaabot sa finish line. Though hindi naman to race talaga, sumali ako dito para mag-ride stride or matry lang. Pero sabi ko, dapat sa 15 kilometers na lang or in 30 kilometers pala. Kasi yun, 15 kilometers papunta sa mga river crossing at trail, tapos 15 kilometers din pabalik. So, sa part ko, mas enjoy yung river crossing, pati yung trail. So, ayun. Tapos, una pa ako makakabalik sa accommodation at magpahinga. Instead na yung 70 na laspagan. So, yun. You can do it, man. You can do it. Dito ka na eh. Keep it all. Keep it all. Baka age cut mo, pwede pa. Ano? Unahan mo yung dalawa. Okay na ako doon. Yeah! Ayaw mo yan! Ay, bilis nyo. Thank you. Ano pa po yung next pala? Okay na. May. Masa. Pinakunan. Ano naman ka pati. Grabe. Nakapakso ka lang. Nasa lubong na sira. Yoy, una na ako. Ligo-ligo na. Hindi ko na naantay yung gamit. Ay, yung... Yoy. Order ako ng lechon kawali. Tapos halo-halo. And then merong mangga. 120 ang kilo. Halo-halo. Tapos mangga. Kasi na overload na lunch. Ay, papunta na dun sa cottage. Yeah. Umay. Ang init. Kita ba? Ayan. So, after nung race, nagpahinga na kami, nag-swimming. So, overall, ano yung review sa race? Ano yung experience? Masaya siya, pero nagawa ko na siya ng track read eh. So, inisip ko kanina nung umaahon kami sa langit-langitan, dun sa mga river crossing, na sana pala nag 30 kilometers na lang ako. Kasi mas enjoy ko yung trail, tas yung mga lusong. Kaysa dun sa, sa endurance na 70. Kapagod. Kaumay. Kaumay talaga yung 70. Kung ulitin ba? Oo, pero short distance. Mas mga distance na, alam mo yun, yung burst ng, burst ng padjak. Talagang gigil. Yung ganun. Tapos mabilis matapos. Kaysa naman init-init. Endurance talaga. So, yan. Mag-aantay na kami ng lalamove or magbubuk ng lalamove. Tapos, arat na. So, ito yung attack na shirt. Ganda siya. Pang talaga eh. Pang bike.
Kita nipples mo dito. Yan. Attack Tanay Bike Race. Presented by B-Trail Ready. Sponsored by Homebrew Cafe. Yun lang. Yoy! Lumlog. Malalim dyan. Ganyan. Yeah. So fresh water yung... Yoy! Kung ako magkakabahay sa probinsya, ganun ang bahay gusto ko. Kubo. Sa ilalim, dining area, kusina. Sa taas, tulugan lang. No? Solid na yun. Dito maligam-gam. Yung baka may ano po kayo, like yung sa mga nakatandem din or balak magtandem. Sana Yung yung experience, like yung mga- good. Yung mga balak mag-tandem, kasi sa tandem medyo communication kasi you have to know the wife and the husband kung paano sila magpa-jack. For us kasi, we used to do dragon boat eh. Oh, yeah. So synchronization is the key. Mm. Kung anong pa-jack ko, pa-jack niya, anong power ko, power niya. Kasi power loss yun pag hindi eh. Pati yung Movement ng bob? katawan. Mm. Oo. Oh. Pati movement ng katawan kasi kung may power loss, drag. Mm-mm. Mabigat ang tandem. Ang tandem namin, hindi Ilang naman kilos? nasa 22 kilos yun eh. Ang Magkano? haba ng batalya. Mm-mm. Kasi kung minsan, kung pinapower namin dalawa, umiikot yung gulong. Kasi Talagang ano? nag-spin. Nag-spin sa gravel. So, control din dapat yung Control traction. yung traction, kinokontrol namin. Kinokontrol namin yung pace. Mm. Tapos kinokontrol namin yung pababa. Oo. Lalo sa pababa, so yung upo namin, we have to go backwards. Mm. Kasi yung weight namin rear. dalawa, tapos dalawa lang yung gulong. Mm. So, hirap din kontrolin. But the bigger issue we had pag single track, mahaba yung batalya. Yung So, pag turning. cornering namin, yung mindset ko, dapat tandem ako ngayon, hindi ako single. Kasi pag single ako, Biglang switch back lang eh. Oo. Oo. Pag tandem, you have to keep in mind na meron tao sa likod. Lagi nagreklamo to pag nag-humps. Kasi pag so siya nakapasok na ako, siya yung yung impact ng ang impact, siya sasaludo sa bato o sa kasi hindi ko natansya. ano po yung like tips or ano po yung ginagawa niyo for para maging synchronized po? Basta sunod lang. Sunod lang ng sunod. At never mag-stop. Tapos lalo na pagka mga kagaya sa mga gravel na mga kailangan nakahawak ka talaga. Hindi ka bibitaw whatever happens. Yun yung pinaka ko doon eh. Kahit na tumalbog na ako, basta kailangan nakahawak ako na gano'n. Tapos kadalasan tumatalbog. Pero may times po na Oo, meron talaga. Kasi pag di oo. mo maiwasan eh. Lalo na pag, yun nga, yung, Single track, o kaya pag may hump, may humps na yan. kung ano po kayo, kukontakin like may nakatandem din. Ending na to. Parang ano po Bike yung riding in tandem, nasa Facebook Facebook. kami. Message Nasa kayo YouTube kung kami. Message kami. ayun. Madalas kami mag-post ng reels saka ng My Day. Basta. Grabe yun ah. Nangyari. 3 times na flat. Nasumpa. Okay, so dito kami sa Lias All Day Silog. Ito na yung Lalamove. Sakay na tayo. And then umuwi na from San Andres. Nag-book kami ulit ng Lalamove dito sa may piso wifi. Kasi dito sa San Andres, wala siyang signal. So kailangan yung mag-book ng Lalamove gamit wifi dito sa mga piso wifi. And then, yun na. Nakasakay na kami and nakauwi. Pero overall, maganda yung race. Maganda yung lugar. And sa susunod, dapat 15 kilometers times 2 or yung 30 kilometers na lang yung sinalihan ko para
mas makakapag-relax dun sa accommodation pagkatapos and dun sa mismong race venue. So, yun. Okay. So, sa pagsali ko ng mga race na ganito, nagkaroon ako ng idea. Bakit kaya hindi ako mag-compete sa age category ko next year? Kasi kaka 29 ko lang and usually ang age category ng mga race, yung mga ultra gravel, yung mga Tanay Bike Challenge, usually nag-start yan sa 30 to 39 or parang yung ano yata 21 to 29. So doon ako pasok ngayon and next year, pag 30 na ako dito, dito Mati, pasok na ako doon sa age category ng 30 to 39. So at least tayo yung pinakabata. Next time, doon sa age category. So may edge. Pero malalakas din yung mga 30s na lumalaro. So yun, kaya kailangan din mag-train for next year sa ibang mga race pa. So yun. Cheers. Ano ba? Wala na. Tapos na. Peace. Mati! Eh, thank you. Congrats din.